President Trump, ibinunyag ang lihim ni former President Duterte kung bakit nagkakagulo tayo ngayon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi raw kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan daw ni former President Duterte. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Don't forget, the Philippines were loaded up with ISIS and terrorists. Binunyag ni President Trump ang lihim ni former President Duterte. Kasalanan pa niya ang gulo sa teritoryo ng Pilipinas? Sa isang tahimik ngunit makasaysayang pag-uusap sa White House, isang revelasyon ang lumutang, isang pahayag na maaring magbago sa pananaw ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyang tensyon sa ating teritoryo sa pagitan nila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at President Donald Trump. May nabunyag. Ang sentro kasi ng usapan ay bala, missile at ang Pilipinas. Tanong ng reporter, gaano po kahalaga ang ammunition hub na itatayo ng US sa Subic at sa Quezon Corridor, lalo't ito ay mga lugar na may strategic ports at military air bases? Sagot ni Trump, bala, oo, napakahalaga. Kung hindi ito mahalaga, hindi ito aaprubahan ng United States Congress Appropriations Committee. Pakinggan pa natin si Trump sa kanyang bersyon. How crucial is the ammunition hub that the U.S. plans to build in Subic and the Quezon Corridor, considering that these will be built in areas that hosts strategic ports as well as military air bases? You look at ammunition? Yes, the U.S. House Congressional Committee on Appropriations approved a budget. What's very important? Otherwise we wouldn't have approved it. Sorry. Yeah, it's very important. Otherwise we wouldn't. We need ammunition. We're going to end up in a few months, we'll have more ammunition than any country has ever had. We're going to have more missiles than any country has ever had. We're going to have all the speedy missiles. We'll have the speedy ones, the slow ones, the accurate ones, the ones that are slightly less accurate. We have everything. But we will have more ammunition than any country has ever had. It's very important to me. Dagdag pa niya, sa ilang buwan lang magkakaroon kami ng pinakamaraming bala sa kasaysayan ng kahit anong bansa. Mayroon kaming mabilis, mabagal, eksakto at kahit yung medyo sablay, pero kumpleto kami at marami pa. Dagdag pa ni Trump. Sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos, isang misteryosong pahayag naman. Tanong ng reporter, President Marcos, hindi po ba nakaka-escalate ng tensyon sa China ang pag-host natin ng US missile systems? Tapos biglang sumingit si Trump. Pakinggan natin siya. I was just wondering, do you not think that perhaps the Philippines hosting U.S. missile systems could be considered escalatory by China, especially because they can strike easily at China? Thank you. Well, it's an honor to be with this gentleman. You know, I've known him. Isinalin natin sa Tagalog ang kanyang sinabi. Ika pa niya, alam niyo, napakagandang bansa ang Pilipinas. Maswerte kayo, pero noon may naging problema kayo sa isang dating presidente. Pakinggan pa natin si Trump at ating hihimayin ito. Sabi niya, hindi mo kasalanan yun na tumutukoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang bansa ninyo ay lumihis papunta sa China. Pakinggan pa natin si Trump. I've known his family actually, but I've known him. And I assume you're from the Philippines? Are you from the Philippines? Yes, sir. That's good. You're very lucky to be from the Philippines. It's a great place. But we're going to have a very good relationship. I mean, I know you had some problems with another president. And it was not your fault, it was the president's fault, and the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. Pero agad namin kayong ibinalik sa amin. Napakinggan natin, binanggit ni Trump, noon may naging problema kayo sa isang dating presidente. Ang tanong, ano itong ibinunyag ni Trump? Ika pa ni Trump, dagdag niya, kung hindi kami kumilos noon, baka iba na ang leader nyo ngayon. Na tumutukoy kay Xi Jinping. Ang ibig bang sabihin nito, nais talagang sakupin ng China ang Pilipinas na maging isang probinsya ng China? Ibinunyag na ang sikreto, si Duterte at ang pagliko patungong China. Bagamat hindi pinangalanan, malinaw ang tinutukoy. Ang dating Pangulo na sinasabing na itulak ang bansa patungo sa China ay si former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Trump, kung hindi raw sila nakialam, baka lubusan nang nabaliktad ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika. Ngunit dito nagsalita si Pangulong Marcos Jr.
Hindi ito para sa gera, ito ay para sa modernisasyon. Ika pa niya, pagsasalin sa Tagalog, ang mga ginagawa namin ay bahagi ng modernisasyon ng militar. Hindi ito pagpapalakas para manghamon, kundi pagpapalakas ng sariling kakayanan. Sa gitna ng sitwasyon sa South China Sea at Indo-Pacific region, pakinggan pa natin ang ating Pangulo sa kanyang English version. All of what we consider part of the modernization of the Philippine military is really as a response to the circumstances that surround the situation around the South China Sea and now what we used to refer to as Asia Pacific, which we have expanded now to the Indo-Pacific. Sinabi rin niyang kasama sa estratehiya ang pagkipagtulungan sa iba't ibang bansa, hindi lang sa Amerika, kundi maging sa Europa. At hindi rin nakalimutan ni Trump na puno ng ISIS noon ang Pilipinas. Ika pa niya, huwag niyong kalimutan, noon ay puno ng ISIS ang Pilipinas. Napakadelikado ng sitwasyon niyo noon, pero sa panahon ko, nakipagtulungan kami sa inyo at nilinis namin yan. Kung hindi kami pumasok noon, ewan ko kung sino ang presidente niyo ngayon. Pakinggan pa natin ang English version ni Trump. Don't forget, just as tantamount to what you're asking, the Philippines were loaded up with ISIS and a lot of terrorists, and they were at a very, very dangerous point. And during my administration, we went in and we wiped them out, working with the Philippines, but we wiped them out. But if we didn't go in, I don't know what would have happened. I don't know who would be your president right now. Misteryo o kasaysayan, isang revelasyon, isang pang-amin, isang pagbubunyag mula sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang Pilipinas daw ay muntik ng tuluyang mapunta sa ilalim ng China. At ang sanhi raw ito, si dating Pangulong Duterte. Ang tanong, totoo ba ito? Totoo ba ang sinasabi ni Trump? Ngayon, binubuo ulit ang ugnayan sa US, tumataas ang presensya militar at lumalalim ang tensyon sa karagatan. Tanong ng bayan, totoo ba ang sinabing ito ni Trump? Kasalanan ba talaga ni Duterte ang tensyon sa West Philippines ngayon? Tayo ba ay napapasubo sa isang geopolitical na laro? At sino ang nabukas ng pinto? Kaibigan, ano sa tingin mo ang patungkol sa topic na ito? Totoo ba ang sinasabi ni Trump? Sa bawat pambansang lihim na nabubunyag, sa bawat politikong sinisisi, sa bawat alyansang iniiba ang kapalaran ng bansa, isang tanong ang bumabalik, hindi lamang para sa mga pinuno, kundi para sa bawat isa sa atin. Anong desisyon ang ginagawa mo sa iyong buhay ngayon? At sino ang sinusundan mo? Ang gobyerno, ang ideolohiya o si Kristo? Joshua 24 verse 15. Ngunit kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang mundo ay puno ng gulo, kasinungalingan at pansariling interes, kaibigan. Kahit sa gobyerno, may mga desisyong hindi laging para sa kabutihan ng lahat. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, may isang desisyong espiritual na hindi nating pwedeng iwasan. Ito ang desisyong sumunod sa ating Panginoon Kristo. Hindi ito desisyong politikal, hindi ito desisyong panandalian lamang. Ito ay desisyong may eternal na epekto. At ito ang panawagan ng ating Panginoon Jesus, Mateo 16 verse 24. Sumunod ka sa akin. Kapag pinili nating sundin si Kristo, pinipili nating itakwil ang kasinungalingan, korupsyon at kasalanan. Hindi man madali ang landas, pero ito ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan, kaibigan. At sa dulo ng lahat ng kaguluhan sa mundo, ang tanong ay ito: pinili mo na ba si Kristo? Kung hindi pa, kaibigan, ngayon ang araw ng kaligtasan mo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, tinatawag niyo po kami sa isang desisyon na hindi po pwedeng ipagpaliban. Inaamin po namin ang aming mga pagkakamali. Naligaw kami at madalas umaasa sa tao at hindi sa iyo. Ngunit ngayon po, pinipili po naming sumunod sa iyo. Gawin niyo po kaming tapat, matuwid at ilagay niyo po kami sa landas na ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas o aming Panginoon Diyos. Sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at pakalinisin po kami
sa lahat ng aming mga pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.